kalooban para sa ating mga mananampalataya. At ngayong umaga, mas sikit pa natin yung tatalakayin. Sabi nga ng awit 119 verse 11, yung kahalagahan ng salita ay pinapakita po diyan ng salmista. Sabi po dito, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So pagpapakita po yan na yung salita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya upang siya ay huwag sumalangsang o huwag magkasala laban sa Diyos. So kaya naman, kung ating babaliktarin yung kagandahan niyan, kung meron palagi tayong salita ng Diyos sa ating buhay, may iwas natin na tayo ay magkasala. At ating mga panatili yung pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ganyan po kahalaga yung salita ng Diyos. At dahil bilang mga tao makasalanan, natili tayo sa ating pagkakasala, hindi ibig sabihin na meron tayong pinatiling salita ng Diyos, and then sa kinabukasan, hindi natin masasabi na naroon pa yon. Kaya bilang kaparaan ng biyaya, dapat ito'y disiplina. Dapat ito'y tuloy-tuloy sa ating buhay. So again, bilang pagbabalik-aral lamang, nilalaking nga po natin na bagaman ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya sa ating mga mananampalataya, siya naman talaga yung nagbibigay ng biyaya sa atin, karaniwan niya itong ipinapadaloy or kumbaga kinakasangkapan sa pamamagitan ng kanyang mga itinalaga na means of grace upang mapangyari yung kapangyarihan ng salita at ng Espiritu. Kumbaga hindi po yun magic. Dahil ang Diyos ang nagbibiyaya sa atin, automatic, bilang paggising mo lamang, ayun, nandun na yung kanyang biyaya na ating natanggap. Hindi po ganon. Meron siyang ginagamit na paraan. At una nga po doon, ating tinatalakay yung kategorya, yung pribadong paraan ng biyaya. So again, pag sinabi pong pribadong paraan ng biyaya, ito po ay para sa mga individual na mananampalataya. Yung ating personal na paggamit ng kaparaan ng biyaya. So meron po yung dalawang kategorya, yung pribadong paraan ng biyaya, pang personal, individual na paraan ng biyaya, at meron pong corporate or yung pangkalahatang na uri ng paraan ng biyaya, which is, kagaya po nito, yung pang-iglesia na kaparaanan. So tinatalakay po natin yung pribadong paraan at tayo nagsimula sa salita ng ating Panginoong Diyos bilang pribadong paraan ng biyaya. Atin pong tinignan iyan na pinakapangunahin o nangungunang kaparaanan ng biyaya ng Diyos, ng paraan ng biyaya ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, yan po yung may pinakamataas na autoridad sa lahat ng paraan ng biyaya. Sapagkat di natin malaman yung ibang kaparaan ng biyaya kung hindi dahil ng salita ng Diyos. So dito yung pinaka-pundasyon ng lahat. Kaya't napakahalaga po ng salita ng Diyos. Ang kasulatan ay daluyan ng biyaya at ang kaalaman tungkol dito ay biyaya rin. Sabi po ng Psalms 119 verse 99, sabi po dito ng salmista, ako'y may higit na unawa kaya sa lahat ng tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patotoo ay gunit ako. Ibig sabihin, naroon sa kanyang kaisipan, naroon sa kanyang puso yung salita ng Diyos. And then 2 Timothy 3:15, mula sa pagkasanggol ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa kaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. And then, kailangan din po nating pag-ibahin yung kaalamang pangkaisipan lamang kaysa sa kaalamang mayroong biyaya. So, hindi man sinasabi na walang kaalaman tayo mga tao. Meron. Common grace, meron tayong kaalaman. Meron tayong mga prinsipyong atin. Pero ibahin natin yung kaalaman mula sa salita ng Diyos. Ito talaga yung marapat nating alamin. Kaalamang mayroong biyaya. Sabi po ng 1 Corinthians 2:14, kapag atin lamang iniasa sa ating sariling kaunawaan bilang tao, hindi po yun papalya yun. Sabi po ng ni Pablo dito, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. So, sa pantaong kapasidad, hindi natin ito kaya. Pero sa salita ng Diyos, doon natin masusumpungan yung biyaya niya. 2 Timothy 3:7, ito yung mangyayari kapag hindi natin iniaasa
sa biyaya ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos, yung ating pagkatuto. Sabi po dito, may mga tao na lagi nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. At yun sana yung hindi mangyayari sa atin. So kaya ngayon, bibigyan natin ng mas specific pang paglalaan ng panahon para makita natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. At yun po yung paggamit ng salita or banal na kasulatan bilang paraan ng biyaya. So tinalaki natin, napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ngayon naman, tingnan natin yung paggamit ng salita ng Diyos o kasulatan bilang paraan ng biyaya. So again, kung ating pong mapapansin, karaniwan sa mga iglesia, marami po ang umaasa lamang sa pampublikong pagtuturo ng salita para sa kanilang espiritual na pagkain. So hindi po dapat na ganoon, kulang 'yon. So merong mga manampalataya na nag-iisip na sapat na yung pag-attend sa church, yung makapakinig ng salita ng Diyos, sapat na 'yon. Pero kulang po 'yon. Corporate means of praise 'yon. Pero kailangan meron din pong private means of praise at yun po yung salita ng Diyos, yung paggamit nito. Hindi sapat na tayo nakakapakinig lamang sa church ng salita ng Diyos, pero sa pang-araw-araw nating buhay, wala tayong natatanggap na salita sa ating mga buhay. So, ang pagpublikong pagtuturo ay madalas ituring na mas mataas kaysa pribadong paggamit. Ngunit hindi po ito dapat paghiwalayan. Yes, mahalaga yung pagsamba, pero hindi dapat nating tingnan na since mas mahalaga yung ating pagsamba, ay doon na lamang ako aasa na makapakinig ng salita ng Diyos at papabayaan ko na yung pang-araw-araw. Hindi po ganoon. Parehas silang magkasama na makatutulong sa ating paglago, sa ating sanctification, sa ating pagpapaging banal. Kaya dapat hindi siya paghiwalayin. Kapag ang pampublikong pagtuturo naman ay masyadong akademiko, more on information, yun naman ay nagiging hadlang. Nagiging hadlang ito sa personal na paggamit. So, hindi din dapat humantong sa ganon. So, kaya yung punto, po dito natin makikita, kaya naman, ang pagtuturo ng mga mangangaral sa publiko at ang pribadong paggamit ng salita ay dapat magtagpo at magtulungan. Yung ating napapakinggan sa church dito at yung sa atin pong personal na paggamit ng salita ng Diyos, pagbabasa nito, pagkasaulo, pag-aaral, pagbubulay, dapat magkasama yan. Kapag pakikinig lamang sa church, kulang yan. Kapag pribadong pagbasa lamang, kulang din yan. So dapat magkasama siya. Kung gusto natin lumago sa ating kabanalan, mas mahubog ang ating kaisipan sa mga biblikal na prinsipyo, mas tumibay tayo sa panampalataya, dapat parehas yan nangyayari. Pansin niyo po yung sabi ni Pablo sa Acts 17 verse 11, na kung saan pinuri niya yung mga taga-Berean. Ang sabi niya, ngayon, lalong naging marangal ang mga ito kaysa sa mga taga-Thessalonica. Bakit daw? Sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. So pansinin nyo, yung mga taga-Berean, hindi lamang sila nakapakinig ng salita ng Diyos sa sinagoga, sa pampublikong pagtuturo, kundi meron din po silang mas sigit na ginawa. Tinanggap nila yung salita na may buong pagsisikap at ano yung sabi doon? Sinisiyasat nila ito araw-araw. Kung tunay nga ang mga bagay na ito. So meron silang pakikinig sa pampublikong pagtuturo, pero sa pang-araw-araw nilang buhay, yung kailang napakinig sa pampublikong pagtuturo, sa kanilang pagtitipon sa sinagoga, sa pagsamba, yun ay kinukuha nila sa pang-araw-araw nilang buhay, patuloy nila itong binubulay, ginagamit. How about sa atin? Baka pang Sunday lamang yung ating pakikinig sa salita ng Diyos. Pag-uwi, anong ibang mga bagay na dapat ganon. Dapat ating ginagatungan. Kung ano yung ating narinig sa Sunday, ginagatungan natin siya sa araw-araw upang mag-fuel sa ating pang-araw-araw na buhay. Bigyan tayo ng kalakasan. At ayusin natin yung anumang hadlang
upang mawala yung ating napakinggan ng Sunday. Kaya't babala, kung puro pampublikong pagtuturo lamang ang napakinggan, mauwi ito sa pagiging bata sa pananampalataya at labis na pag-asa sa iba. So, yun po yung mangyayari. Kapag masyado lamang tayong umaasa sa pakikinig ng salita ng Diyos every Sunday, hindi tayo lalago sa pananampalataya. Maatili tayong bata sa pananampalataya. Madaling madala ng ibang mga turo, madaling matisod, madaling bumagsak sa kasalanan, mababaw sa pagtingin sa iglesia. So yun yung mangyayari kapag pang Sunday lamang yung inaasahan natin, nakaparaan ng biyaya at wala yung pang araw-araw. So, kaya naman tingnan natin yung mga paggamit nito sa ating buhay na dapat nating palaging sinisikap. Meron itong, kung di ko nakakamali, 4 na bagay, pero sa ngayon, 2 muna yung ating titingnan. Yun po ang regular na pagbabasa at mga talatang sinasaulo or memory verse. So, una, tingnan po natin yung regular na pagbabasa. Ang sistematikong pagbabasa ng kasulatan sa mga bahagi na kayang unawain. So, ito po yung pangunahin. Hindi natin may simulan na maunawaan, mabulay, mamemorya ang Biblia at may sabuhay sa ating buhay kung hindi natin ito bubuksan at babasahin. So, kaya kailangan merong sistematikong pagbabasa ng kasulatan. Merong plano na pagbabasa. So, tandaan natin, yung regular na pagbabasa ng Biblia, hindi pa po iyan yung malalim na pag-aaral ng teksto o ang pagbubulay nito. So, magkaiba po yun. Iba pa yung pag-aaral sa pagbabasa. Pero nagsisimula ang lahat sa pagbabasa. Kaya yun po ang napakahalagang maging pangunahin nating i-goal. So, ang layunin ng regular na pagbabasa ay upang maging pamilyar sa banal na kasulatan. So, para maging pamilyar tayo sa banal na kasulatan, sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, sa mga biblical na prinsipyo, dapat magkaroon daw ng regular na pagbabasa. Maging pamilyar tayo. Ating ma-connect yung katotohanan ng salita ng Diyos kapag tayo kumaharap na sa mga problema sa ating buhay, sa ating mga relasyon, sa mga dapat nating maging desisyon. Kapag napupuno yung ating kaisipan ng ating mga nabasang salita ng Diyos, may i-apply natin iyon doon. Pero kung wala tayong salita ng Diyos, wala tayong regular na pagbabasa, wala tayong expect na tayo ay magkakaroon ng wisdom o kaunawaan sa mga bagay na ating kinakaharap. So, ang pamilyaridad sa salita ay ipinapalagay na bunga ng pagbabasa. So, tanong sa atin, ilang taon na tayong mananampalataya? Ilang taon na tayong miyembro ng iglesyang ito? Tayo ba'y pamilyar na sa iba't ibang passage ng salita ng Diyos? Kung di pa tayo pamilyar, yan po ay ang dahilan niyan o ang sanhi niyan ay hindi pagkakaroon ng regular na pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya't napakahalaga po niyan. Ang sabi po ng Mateo 19 verse 4, siya sumagot at sinabi, ito yung Panginoong Jesus mismo ay nagkasalita sa kanila. Hindi ba ganun yung nabasa? Na ang lumalang sa kanila buot sa pasimula ay nilalang niya sila na lalaki at babae. So, sa paipagtungkalin ng Panginoon sa mga lumalaban sa Kanya, sa mga kumukontra ng Kanyang sinasabi, kumbaga, ginagamit ng Panginoong Jesus ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Hindi ba ganun nabasa? Alam niya, yun ay nasa kasulatan. Yung mga Pariseo, mga Saduceo, na nagbabasa din ng Biblia, sabi ng Panginoon, hindi ba ninyo nabasa? Aware ang Panginoon na nasa Biblia yon. Kasi nandun yun sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Kaya naman, yun yung tanong niya. And then, sa Mateo 21 verse 16, at sinabi nila sa kanya, narinig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo. Kaya naman bagay hindi ninyo nabasa? Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Again, mayroong reference ang Panginoong Jesus sa Biblia. Aware siya. Kaya niyo itong tingnan.
So, kaya naman, dapat natin makita, kahit hindi pa lubos na nauunawaan sa atin bilang mga mananampalataya, sa ating pagbabasa, maka-as tayo ng pagbasa ilang mga passage na merong talagang mga passage na mahirap unawain agad. Pero, kahit hindi pa natin lubos na maunawaan, ang pagbabasa ng Biblia ay kapaki-pakinabang. Tandaan natin, nagpapaunawa sa atin ay ang banal na Espiritu. At di talaga natin mauunawaan kung in the first place, yung salita ng Diyos wala sa ating kaisipan, wala sa ating puso. So, kaya't mahalaga na at bagaman di natin lubos pang maunawaan, atin na itong binabasa. Yun po ay malaking pakinabang sa atin. So, ano po yung minumungkahi po ditong mga kasangkapan para sa ating regular na pagbabasa? So, naroon po dapat yung tapat na salin ng Biblia. So, bakit po sinama yun? Tapat na salin ng Biblia. Kasi, sa ating panahon, merong mga modernong translation na merong mga words or mga phrases na additional. So, kaya sa ating pagsimula ng regular na pagbabasa, dapat, kumbaga, sumalay tayo dun sa mga tapat na salin ng Biblia. For example, ESV version, NASB, LSB, King James. So, kailangan yan. And then, yun din pong systematic na plano ng pagbabasa. Kumbaga, meron dapat plano tayo na pagbabasa. Hindi po yung random lamang, mahirapan talaga tayo. So, malaking katulungan po kapag meron tayong systematic na plano ng pagbabasa. For example, maaari niyo po ito makita sa internet. Halimbawa, yung kay McShane Reading Plan. Si Robert McShane, siya po ay merong ginawa na reading plan ng buong Biblia, pang-araw-araw, na malaking katulungan sa atin para sa araw-araw mabasa natin siya, Old Testament, New Testament, ng tuloy-tuloy at ating madaling maunawaan. So, kahit napakalaking tulong po niyan. So, pinopoint lamang, dapat meron tayong plano. So, para sa mga nagsisimula na magbasa ng Biblia, so, ang pinaka-suggestion po ay magsimula sa Ebanghelyo ni Marcos. Kung ating makikita sa Gospels, kasi dapat magsimula sa Gospels, sa buhay ng Panginoong Yesus, yung Mark, yung pinaka maiksing summary nung buhay ng ating Panginoong Jesucristo. So yung doon po maganda na makapagsimula muna kung tayo ay regular na magbabasa ng salita ng Diyos at unti-unting lumawak sa luma at sa bagong tipan. So step by step po siya na pagbabasa. So yun po dapat mayroong plano. So kaya naman, ito dapat yung ating iwasan sa ating regular na pagbabasa. Huwag magtakda ng di kayang abutin na pamantayan. Example, isang book ng Bible kada isang araw. Mahirap yon. So, magsimula tayo pa konti-konti sa kaya nating gawin at pagtapatan. Kahit hindi agad maramihan yung abot ng ating kaisipan para manamnam natin yung ating pagbasa kahit paunti-unti. So, yun po yung pinopoint dito. Halimbawa, kahit isang buong taon, yun yung kumbaga karaniwan na nagiging plano ng iba. Babasahin kong Biblia sa loob ng isang taon. So, magandang bagay kung ating magawa, pero mahirap kung ating hindi yun magagawa. So, kahit paunti-unti na pagbabasa. Sapagat wala naman pong mandatory na utos tungkol diyan sa pagtatakda sa ating pagbabasa. Ang mahalaga, merong regular na pagbabasa. Gaano man siya kakonti, gaano man siya karami, basta ito'y nagtutuloy-tuloy at ating kayang unawain. Kaya susunod nga po nun, magbasa lamang ng kayang unawain. Yun po yung goal ng pagbabasa. Hindi yung marami kang nabasa na mga talata, mga passage, pero hindi mo nauunawaan. So, mahirap din po yun. So, kaya naman, sumata tayo sa pakonti-konti at yung kaya nating sapahin o unawain. So, halimbawa, isang kabanata or talata or narrative o pangyayari. So, ang hindi pagbabasa, ito din dapat yung ating iwasan. So, kasi ang naging karaniwan ding dahilan, wala tayong time magbasa. Hindi ko niniwala na wala tayong time magbasa. Merong palaging oras. Ang problema, priority. Yun yung problema sa atin.
Kaya't ang hindi pagbabasa, kung merong kalayaan na magbasa at walang namang hadlang, ito ay isang pagkukulang at pagkakasala. At bilang babala, ito yung nangyayari dahil sa kakulangan ng regular na pagbabasa, mananatiling pera-peraso ang kaalaman natin sa kasulatan or sa Biblia, which is hindi yung magandang bagay sa ating mga mananampalataya. Dapat lumalago tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng pera-peraso lamang. Sabi nga po ni Jerry Bridges, sa kanyang aklat, The Practice of Godliness, sabi niya, patungkol sa Bible reading enables us to enjoy communion with God as He speaks to us from His Word, encouraging us, instructing us, and revealing Himself to us. So, yung nagagawa ng pagbabasa ng Biblia, communion with God. Ito yung salita ng Diyos. At pag ating binabasa yung salita ng Diyos, ang Diyos mismo ay parang nakikipag-usap sa atin. Yung dapat yung ating maging pagturing ng salita ng Diyos. Ito yung salita niya para sa atin bilang mga mananampalataya. Pangalawa, hindi lamang regular na pagbabasa, at ito rin yung isang mahalaga pa, yung memory verse. Mga talata ang ating sinasaulo, ating inilalagay sa ating kaisipan. So ang paglalagay sa alaala ng mga talatang kapakipakinabang sa doktrina at pamumuhay. So meron pong mga tulong, may mga katulungan sa pagmemorya. For example, kabanata o talata na wala sa original. Yun ang ating mapapansin. Kung ating makikita, wala naman sa original text yung chapter and verses. So, pero yun po ay naging katulungan sa atin para may memorya natin. Ating makita saan nga ba yung ating memorya, meron ng chapter at meron verses. Yun po yung advantage doon. So, yun po yung kumbaga kagandahan na nagkaroon ng chapter and verse. Kaya madali sa atin ngayon na makapag-memorya. So, ang layunin ng mga talatang isinasaulo ay upang maging handa tayo sa personal na pangailangan at patotoo. So, yun po yung kahalagahan ng salita ng Diyos kapag meron tayong alam or meron tayong memoryadong talata. So, dalawang bagay. Una, ang mga talatang nakaimbak sa ating isipan ay nagiging batayan ng makadiyos na pag-iisip. So, kahit napakahalaga nun, yung ating pag-iisip, kahit napakahalaga siya, kung ano yung ating inilalagay sa ating kaisipan, yan yung ating, kumbaga, naiasa buhay. Ating nasambit, ating nagagawa. So, kung yung salita ng Diyos ay nakalagay sa ating kaisipan, ating namemorya, yun yung kumbaga gumagabay sa atin, sa ating pagkilos, sa ating pagsalita, sa ating mga gawa. Kaya kung hindi salita ng Diyos ang nakaimbak sa ating isipan, mga bagay ng mundo, mga prinsipyo ng mundo, so, hindi nakapagtaka ng ating ikilos, ang ating ipamuhay, ang ating maging desisyon, walang iba kundi kagaya ng pangmundo. At napakahalaga po na tayo nag-i-store ng salita ng Diyos sa ating mga puso, sa ating isipan. Kagaya nga po ng verse na binasa natin kanina ng una, sa Psalms 119 verse 11, ang sabi doon, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So kaya inyo po makikita, kung ating aalisin yung salita ng Diyos sa ating puso, magkakasala patuloy tayo sa Diyos. So napakahalaga ng salita ng Diyos. Pangalawa, ang mga talatang sa ulo ay mga handang sagot sa biglaang tukso o pagsubok na karaniwan natin naranasan bilang mga mananampalataya. So kapag may mga tukso sa ating buhay, temptasyon, upang tayo magkasala, kapag meron tayong salita ng Diyos sa ating isipan, yun yung ating babalikan, yun yung magiging kumbaga paraan upang malabanan natin na huwag tayong mag-give in sa kasalanan. Huwag tayong magpatukso. Meron tayong salita ng Diyos sa ating isipan. Kahit sa mga pagsubok, huwag tayo agad magpadala sa mga pagsubok sa ating buhay kapag meron talagang salita ng Diyos sa atin. Pinakita po yan sa atin ng Panginoong Jesus. Nung siya ay tinukso ng dyablo, ating makikita sa Mateo 4, verse 4, nung siya tinutukso ng kaaway ni Satanas, pansin niyo po yung kanyang naging pamamaraan. Kung paano siya tumugon, kung paano siya sumagot. Hindi base sa kanyang
kumbaga, sarili. Nandun yung kanyang pagpakumbaba, pagpasakop sa Diyos, sa kanyang salita. Ang sabi ng Panginoong Yesus, datapwat siya'y sumagot at sinabi na sulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa ibig ng Diyos. Sabi pa nung kaaway, nagko-quote din ng Biblia, magpatihulog ka sa mataas na lugar. Sapagkat sabi ng Biblia, sabi ng salita, yung merong mga anghel. Pero sabi din ng Panginoon, nasulat din, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. So, kahit napakahalaga na meron tayong kaalaman sa salita ng Diyos. Sa panahon, sa pang-araw-araw nating karanasan, nandun ang bawat tukso, bawat pagsubok upang tayo magkasala, yun po yung kahalagahan ng kanyang salita. Again, sabi ni Jerry Bridges sa kanyang aklat, The Pursuit of Holiness, page 86, sabi niya, God's Word must be so strongly fixed in our minds that it becomes the dominant influence in our thoughts, our attitudes, and our actions. One of the most effective ways of influencing our minds is through memorizing Scripture. David said, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So, napakahalaga na merong salita ng Diyos. Dapat daw ay mapakol, ma-fix sa ating kaisipan, huwag maalis. Ating ilagay doon, iset pinaka-foundation ng ating kaisipan, maging dominant influence sa ating kaisipan kung paano tayo mamubuhay sa pamamagitan daw yan ng pagkasaulo ng salita ng Diyos. Kaya yung mungkahi po natin dito, dapat tayong magsaulo. Isaulo yung mahalagang salita, yung mga pangako ng Diyos. Buong talata, kasama yung kabanata or bilang, mahalaga yon para ating kumbaga makita kung saan yon natin nabasa. So, mababalikan natin at atin yung gamitin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, kaya naman, bilang warning, kung walang mga talatang sa ulo, walang salita ng Diyos sa ating puso't isipan, magiging mabagal o walang tugon sa panahon ng pangailangan. Kumbaga, hindi tayo makakatugon sa ating karanasan sa ating buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Maaari pa tayo bumagsak sa kasalanan. Kapag wala kasi tayong salita ng Diyos sa ating buhay, ano yung ating papairalin? Yung ating sarili, which is makasalanan. So, yun po yung mangyayari sa atin. Kaya naman, dalawang bagay para ating masaulo ang Biblia, lagi magdala ng Biblia. Paano natin masaulo ang Biblia kung wala tayong dalang Biblia? Pero sa atin, may dala ba tayong Biblia? Ating binabasa yung ating Biblia, yung mga nakatanggap ng ESV Global Study Bible. Parang hindi ko na nakikita. So, mahalaga po yan. Kagaya ngayon, mas madali na. Kahit sa ating pang-araw-araw na buhay, mas madali ngayon dahil sa mga application, apps sa ating mobile phones, madaling access sa Bible. Kaya hindi masasabi sa atin na kulang tayo ng pagkakataon para magmemorya ng salita ng Diyos. Mas marami tayong binibigay sa ating pribilehiyo o pagkakataon para magsaulo. Alam niyo po, nung unang mga panahon, walang ganon. Ilan lamang yung mga copy ng kasulatan. Sinusunog pa. Pinapersecute pa yung mga Christian. Hindi gaya natin ngayon. Napakadali yung access. And yet, tinatake for granted natin. Huwag sanang yung patuloy na mangyari. Kaya naman, may Biblia man o wala sa ating kamay, dapat may mga talatang nasa ating isipan para sa agarang paggamit. Sabi ni John Piper, kung bakit daw tayo magme-memorize ng Scripture, sabi niya, why Scripture memorization is so essential to the Christian life. Ano yung nagagawa noon? Alin na bagay pala? Una, conformity to Christ. Pangalawa, daily triumph over sin. Pangatlo, daily triumph over Satan. Fourth, comfort and counsel for people you love. 5, communicating the gospel to unbelievers. Evangelism. 6, communion with God in the enjoyment of His person and ways. So, nasa Biblia ang lahat na ating kinakailangan. Package.
maging kawangis tayo ni Kristo, kapagtagumpayan natin ng kasalanan, ang kaaway, makapagbigay tayo ng payo, counsel sa mga nangangailangan sa ating kapatid, pag-evangelism tayo sa ating kapwa na wala pa kay Kristo, at mas higit, yung ating communion, paipagniig sa Diyos. And then, meron pa tayong pwedeng gawin, dagdag na pag-isikap. Ito naman, para sa mga may kaloob or nasa ministeryo. Sa ating pagbabasa, pagkasulat ng Biblia, kung tayo mayroong mga kaloob, lalo na sa ministeryo, ay dapat ding alam natin ang mga konteksto. Pero mas sigit na tungkulin tayo. Sabi nga po sa dalawang bagay muna pala, sapagkat madalas gamitin ng mga maling guro ang kasulatan sa labas ng walang konteksto. So ito naman yung tamang pag-unawa sa salita ng Diyos, at yung mga merong kaloob, meron tayong tungkulin para ito ay mapaglabanan o maipakita yung katotohanan ng salita ng Diyos. Yung binigay ko nga po kanina, yung tinutukso ng dyablo ang Panginoong Yesus, ito mismo pala yun. Sabi ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nakasulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalayan ka ng kailang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. So, ngayon, naglipa na yung gumagamit ng Biblia. Kaya, napakahalaga din na maunawaan natin yung konteksto. Kasi kung hindi tayo talaga mag-aaral, susunod pa natin mga pag-aaral, kung hindi natin makikita yung konteksto, baka tayo madaya. At marami din nagtatanong ukol sa mga mahirap unawain na talata na nangangailangan ng contextual na kaalaman. So, ito yung dapat yung ating i-goal sa ating buhay. So, ano yung motivasyon na dapat natin makita? Ang dalawang paggamit ng kasulatan na ito ay magagawa ng lahat ng seryosong manampalataya. In the regular na pagbabasa, pag-memorya ng salita ng Diyos, magagawa ng lahat yan na manampalataya kung seryoso tayo sa ating buhay panampalataya. Ang tanong sa atin, seryoso ba tayo sa ating pagkapaging banal? Seryoso ba tayo na tayo ay maging kawangis ni Kristo? Seryoso ba tayo na tayo ay mapagtagumpay sa araw-araw sa kasalanan, sa dyablo? Seryoso ba tayo na matulungan ang ating kapatid na nangangailangan? Tayo lumago sa paipagniig sa Diyos? Seryoso ba tayo? At kung seryoso tayo, dapat nangyayari yon. Yung regular na pagbabasa at pag-memorya ng salita ng Diyos. Subalit kung di nangyayari yan, marahil hindi ka seryoso. Yun lang po yun. Sakit, mahalaga, maging seryoso po tayo. At huwag magpadala sa tukso na yung pagbabasa ng Biblia, pag-aaral nito, ay mahirap or nakakabigo. Talagang mahirap yan kung di natin ginagawa. Pero pagka regular natin ginagawa yan, masanay yung ating puso, makikita natin yung kagalakan sa salita ng Diyos, makikita natin hindi siya mahirap. Kagalakan siya. Kaya dapat pauna rin natin yung disiplina. Gawin ito sa takdang oras at huwag hayaang ang damdamin ang magdikta. So doon tayo napaka-prone bilang mga tao na ating pairalin yung ating damdamin. Kung wala tayong salita ng Diyos, damdamin ang ating papairalin. Kaya kung wala tayong disiplina sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbabasa, yun yung mangyayari. At wala yung saysay. Maaari tayong magkasala. Pangatlo, magalak tayo sa kaalamang nakukuha sa pagbabasa at pag-memorya ng sulatan. Tayo ba nagagalak pa? Na yung ating Panginoong Diyos ay naipag-usap sa atin sa pamagitan ng kanyang salita. Dapat hindi nawawala yung kagalakan sa salita ng Diyos. Kung tayo manampalataya, para sa atin ito. Upang patuloy nating makakilala yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagligtas sa atin ng makasalanan. Na patuloy na nagpapakilala sa atin, patuloy na humuhubog sa atin para tayo makapaglingkod sa Kanya na hari ng mga hari. Magalak tayo. Sabi nga po na Jeremiah sa kanyang aklat, chapter 15, verse 16, sabi niya, nang makita niyo yung salita ng Diyos, kahalagahan nito. Sabi niya, ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain, tinanggap, at ang iyong mga salita ng akin ay katuwaan
at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Pansin yung sinabi niyang word. Sa ganang akin ay naging katuwaan, naging kagalakan sa kanyang puso. Ang sabi niya, dahil tinawag siya sa kanyang pangalan. At kanya ina-address, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Sentro siya sa kanyang pagkilala sa Diyos at sa kanyang biyaya sa kanyang buhay. Kaya't naroon na lamang niya itrato yung salita ng Diyos. Kaya bilang hamon sa atin, sa bawat isa, magpakatatag tayo sa pagbabasa at pag-iimbak ng salita ng Diyos sa ating buhay bilang kayamanang nagdadala sa kabanalan. Again, yung tanong sa atin, nagbabasa ba tayo? Mas marami ba tayong inilalagay sa ating isipan na salita ng Diyos o makamundong mga bagay? Ano yung mas higit nating inilalagay sa ating mga isipan, sa ating mga puso? Kung di yung salita ng Diyos, yun yung dahilan kahit di tayo lumalago. Kaya sana magpakatag tayo, maging disiplina natin yung pagbabasa at pag-iimbak ang salita ng Diyos. Atin siyang pahalagahan. Last quote from John MacArthur, sa kanyang aklat na Final Word, page 70, sabi niya, "The more that God's Word is removed from our lives, the more inhibited our spiritual progress becomes. Nothing else can do the work that the truth does. There is no sanctifying power in human wisdom, intuition, insight, or experience. It is only in the Word of God. Only the truth revealed in Scripture sanctifies. Sound teaching, accurately interpreted, understood, and applied as divine revelation is embraced, spiritual progress is made. There are no alternative routes to godly character and holy living." Gusto nating magpakabanal, gusto nating malugod ang Diyos, nag-uumpisa yan sa kanyang salita na ibinigay sa atin. The more na salita ng Diyos na inalagay sa ating buhay, the more na tayo ay nagiging kawangis ng Diyos. Pero the more na ating inaalis ang salita ng Diyos sa ating buhay, the more din na tayo lumalayo sa Kanya at di tayo nagiging kawangis niya. At bilang mga nampatay, yung challenge sa atin, ating pahalagahan yung Kanyang salita, ating itong ibigin, kagalakan, at ito dapat yung magdala sa atin patuloy sa ating kabanalan, pagiging kawangis ng ating Diyos, na ating pinaglilingkuran. So, dun po tatapos ang ating pong lesson ngayong umaga. Yun po yung dalawang paggamit ng salita ng Diyos. And Lord willing, next month, talakayan natin yung dalawang pang naitira, which is, kung di nakakamali, ay studying and meditation of the Word. So, dun po muna tayong tatapos sa dalawang ito. Kung meron po kayong mga questions, ay pwede po kayong magtanong. Any questions po, or comments, or reflection, pwede po kayong magsalita. Si Brother Randy. Magandang tanghali po. Isang napakagandang bagay, Brother Jem, yung umaga yung nabalikan ko, yung tama talaga yung yung sinabi mo kung ano talaga yung pumapasok sa isip natin. Ay siya naman yung ginagawa ng katawan natin. Tapos kung ano yung mga loob ng isip natin, ay kumbaga yun yung nagiging yung pamantayan ng pamumuhay natin. So tama talaga kung magiging madalas at marami tayong namimimuring salita ng Diyos, ay yun na nga yung magmamanifest yung mga magagandang bagay tulad po na sinabi nyo na pwedeng makatulong sa yung nandito po yung maraming magagamit na pwede kang makapag-advise, pwedeng makita yung sa pananalita. Kumbaga, yung salita ng Diyos, yung nasa isip natin, siya yung maggagawa para kumilos naman yung
katawan natin para isabuhay ang salita ng Diyos. So magandang paalala na naman ito, talagang ang pagbabasa ang pinaka-importante sa lahat. Ayan, so salamat, at ito ay nagpatibay lalo doon sa ginawa kong schedule sa amin, sa aking pamilya. Nag-schedule ako ng daily So parang ako'y natuwa at nagagalak dahil parang pinatibay nito na yung talagang dapat naming gawin. Yan, so salamat Brother Jim. Yan. Yan. So yan, thank you Kuya Randy. At yan, mahalagang bagay na talagang nakita natin yung kahalagaan ng salita ng Diyos, at sana yun ay patuloy nyo bilang sa pamilya yung ganong gawain. Yan, sige po, si Nanay Dibing. Sa buhay ko ngayon, ako'y nakonsensya sa iyong itinuro kasi parang ang buhay ko ngayon ay masyado akong nabibisi sa sitwasyon ng buhay namin. So, nakakapagdasal, nakakapagpuri sa Diyos, pero nawawala yung patuloy-tuloy na pag-aaral ng kanyang salita. Nagiging idolatry ko na ba yung aking kabisihan ngayon? Parang nagkakasala ako doon ng malubha kasi nga ako'y mananampalataya. Pero sa ngayon talagang ako inaamin ko na ako ay nababagsak. Talagang bagsak ako, kaya ako humihingi ng panalangin sa kapatiran. Idolatry ko. Yan. Actually, hindi naman kayo. Kahit bawat isa sa atin, iniwala ako na bawat isa sa atin ay pumapalya sa regular na pagbabasa. Kahit po ako, pero hindi dapat tayo huminto doon. Kundi yun yung isang dahilan kaya dapat palagi tayong umasa sa biyaya ng Diyos. Kasi dumating din punto na yung regular na pagbabasa, inaas natin sa ating kapasidad, sa ating sarili. So dapat, yun yung nagpapakaya sa atin ng ating kakulangan talaga. At mas dapat tayo sa patuloy ng biyaya, yung kanyang patuloy na kahabagang pinapakaya sa atin, patuloy na pagbibigay ng pagkakataon, yun dapat mas sigit na palagi motivate sa atin para mas sigit tayong magsikap. So, pero bahagi po talaga yan ng ating Kristiyanong pamuhay. Merong pagbagsak, pero mahalaga tayo ay nagpapatuloy at patuloy nagsisikap para ating magawa yung ating mga gampanin. Si Nanay Nora. Ang itatanong ko lang ay, lagi na akong sa pagbabasa, meron akong nakikitang nakasulat mostly sa awit, yung Stella. Ano gahong ibig sabihin noon? Yun lang. Stella, parang sa Psalms, kung ate pong nabasa yung Psalms, meron po tayo nakikita doon na word na Stella. Actually, na-curious din po ako doon kung ano yung ibig sabihin nun. Pero akin po siyang tinignan yung kahulugan niya. Para po siyang yung pinakaputol kasi yung pong Psalms, diretso siya. Ginagamit yung Stella sa akin pong pagkakaunawa. Correct niyo po ako kung may nakita kayong ibang kahulugan nun. Ginagamit yung Stella bilang parang pinaka-end nung talataan, and then another category ng pagpapatuloy ng panalita. So para po siyang pag-disclose nung naunang mga salitain. So yun po yung ibig sabihin. Salamat po. Yan. Sige po, meron pa pong question? Ako. Anay Puling. Siyempre ako nakatayo eh. Maganda tanghali sa inyong lahat. So ito naman ay napaka-common na tanong. Gusto ko lang itanong, ano ba ang pagkakaiba ng pagbabasa ng kasulatan na pinapriority mo, binibigyan mo talaga ng time, or nagbabasa ka kapag may availability ka lang? Di ba yung pag-aaral noon, pag pumasok sa isip mo, parehas na makikinabang ka, at saka parang ganun din, kaya ano nga baga talaga ang pagkakaiba nun? Yan. Ano po pagkakaiba nung pagbabasa ng regular at pagbabasa nung kapag meron kang free time? Yan. Yung kaibahan po niya, pagka nagbabasa tayo meron lamang tayong free time, hindi po yun yung disiplinadong pagbabasa. Yun ay, kumbaga, yung binanggit ko po lang po dati, pagka tayo nasa mood, saka tayo nagbabasa, kumbaga, itrato natin yung salita as optional.
or parang conditional. Kapag tayo nasa mood, may free time, doon lamang tayo nagbabasa. Pero kung ating mapapansin, kapag naging ganun yung ating habit, wala yung masyadong magiging benefit sa atin. Yun pong tunay na kapakinabangan na magbubunga sa salita ng Diyos, yun po ay nakakamit kapag tuloy-tuloy or regular na pagbabasa. Kahit ayaw mo or gusto mo man, ginagawa mo. Yun po yung disiplinadong pagbabasa. Mas meron po siyang magiging benefit sa atin. Hindi po natin mapapansin, for example, kapag tayo regular na pagbabasa ng salita ng Diyos, kapag kumarap tayo sa iba't ibang sitwasyon sa ating buhay, so dahil nga nagbabasa tayo, nagmamemorya tayo ng salita ng Diyos, regular, hindi natin namamalayan, sa tulong ng Banal na Espiritu, naalala natin yung ganung bagay at may apply natin sa ating sitwasyon. Kaya naman pagka nandun lamang yung ating kaisipan kapag free time lamang, hindi po yun kumbaga maging kapakinabangan sa atin kasi hindi nauhubog yung ating isip sa salita ng Diyos. Kasi kapag din po kasi optional or pagka may free time lang tayo, tandaan natin, hindi lamang kasi yung salita ng Diyos ang pumapasok sa ating isipan. Meron ding mga bagay ng mundo. At tayo bilang makasalanan, mas prone tayo na tumanggap ng bagay ng mundo kasi araw-araw kumakaharap tayo. Mga prinsipyo ng mundo, ugali ng mundo, paraan ng mundo, pumapasok din po sa ating isipan. So kaya kapag pag mayroon lamang tayong free time magbasa ng Biblia, matalo siya ng impluwensya ng mundo sa ating buhay. And then meron pa tayong makasalanang likas, makasariling prinsipyo. Matalo yon yung ating optional na pagbabasa. Kaya naman kung regular na pagbabasa, ayaw man o sa hindi, pag tuloy-tuloy, araw-araw yung ating pagbabasa, kumaharap man tayo sa impluwensya ng mundo, kaparaan ng mundo, sa ating likas na makasalanan, mas sigit tayo makakalaban at may pamumuhay yung salita ng Diyos. So, kaya yun po yung advantage kapag disiplinadong pagbabasa or regular na pagbabasa ng salita ng Diyos. So yun po yung kaibahan doon sa magiging benepisyo sa atin. Yan. Meron pa po question? Thank you. Yan, si Tatay. Hello. Ang akin lang pong may tatanong meron po bang may time po ba ang pagbabasa ng Bible? Dahil sa isang kagaya ko po ang time ko lamang po namin magbasa ng Bible mag-asawa unang-una po gabi. Tapos siguro kami matulog siguro mga 9, 10. May masama po ba yung halimbawa matutulog na o ganong oras, alas 10, alas 11. Hindi po ba masama yung iba't iba ng oras ng pagbabasa ng Bible? Yan. May oras po ba yon? Ano ba yung oras ng pagbabasa ng Biblia? Kung meron pa po bang itilak ng oras or standard na pagbabasa? Actually, wala naman pong mandatory na oras ng pagbabasa. Ang mahalaga lamang yung regular na pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw. Pero sa akin po, suggestion, sa akin po, ang oras na napakahalaga ng pagbabasa ng Biblia ay sa ating pagkagising o sa umaga. Kasi sa pagsimula ng araw, syempre, dadaan yung buong araw. Doon tayo kakaharap sa mga pagsubok, sa mga tukso para magkasala. So, kaya naman, sa akin, mahalaga, beforehand, pagbasa na. Kumbaga, meron ng binabasa salita ng Diyos para mag-govern sa buong araw na lilipas. So, yun po yung sa akin, suggestion. Nakikita kong mas helpful siya kung sa pagsimula ng araw, nandun na agad. Na yun na agad yung mag-govern sa iyong kaisipan sa buong araw na lilipas. Pero, kung sa gabi, babasa din, okay lang yan. Okay din po yun. Pero, mahalaga sa akin, sa kinaumagahan pa lamang, meron na magbasa. Salamat po. Sige po. Sige po, meron pa? Question? Hello. Si Deacon. Sa akin kasi pagka gabi, so usually is pagod na.
Pag nagbabasa ka, lalo kang aantukin. So, isa sa mga paraan daw para makatulog ka is yung magbasa. So, kung gabi ka pa magbabasa, so, aantukin ka na lalo. So, mas maganda talaga sa umaga. So, kami, nagbabasa rin kaming pamilya. So, mas maganda yung may kasama ka sa pagbabasa. At least, uy, may gigising sa'yo kung sakali, kung nakakatulog ka. So, i-share ko lang din, nung last Friday din kasi, ang lesson namin is sanctification. Kung saan ito ay, ang pagbabasa is paraan din ng biyaya ng Diyos. So, isa sa mga means of grace na kung saan magdadala sa atin to sa pagpapakabanal. So, kung wala tayong time, lagi na magbasa. So, yun ay mapapalitan ng mga paraan na maaring mapasukan tayo ng gawa ng kaaway. So, sa lesson din na yun, share ko lang din na ito ay nagdadala sa atin, kumbaga ay naghahanda sa atin sa pamumuhay sa kalangitan. So, kung tayo ay mamumuhay na sa kalangitan, magiging araw-araw yon. So, kailangan natin makasanayan talaga na kasama ang Panginoon sa pagbabasa para sa paghahanda natin sa pamumuhay kasama ang Panginoon. Yan. Thank you, Deacon, for pautuo din na talagang napakahalaga yung nagagawa ng regular na pagbabasa sa ating pang-araw-araw na buhay. Meron po hahabol na tanong bago po tayo magtapos. Si Anay Puling, then si Ate Ses. Sige po, may time pa lang po tayo, 10 minutes. Yan. Naisip ko lang hindi ko alam kung nangyayari sa inyo to. Minsan kasi gusto kong, isineset ko yung isip ko na magbasa ng Biblia, aaga ng gising magbabasa ng Biblia bago ako magbukas ng tindahan. So, nangyayari ka rin sa inyo tong nagbabasa ka ng Biblia, nagpray ka, nagbabasa ka ng Biblia, pero sumisingit pa rin yung bilisan mo na kasi magbukas ka na ng tindahan, ganito. Ewan ko kung nangyayari sa inyo. Ano ang the best pagka nagagawin pagka ganon? Kasi nangyayari sa akin na nagpray naman ako para sa guidance ng Banal na Espiritu. Kasi alam ko pag nagbabasa ka ng Biblia, maraming nagbablock na kung ano-ano. Pero nangyayari pa din talagang sumisingit yung isip na makamundo na ano. Ewan ko kung nangyayari sa inyo. Ano ang the best na gagawin pagka ganon? Sa tingin ko po, preparation. Kaya siguro, dating po yung ganong punto na talaga may isingit, lalo na kapag, for example, naroon na late na, kailangan ng bukas ng tindahan or meron nang dapat nagawin. Doon po mahalaga na meron din dapat tayong preparation sa pagbasa ng Biblia. O yung kumbaga, itinakdang oras. For example, kung gusto natin talaga na masulit, talagang makita or makapagbigay ng time, mas mahabang tayo magbasa. So, meron dapat tayong isineset na takdang oras para, kumbaga, hindi agad pumasok yung mga ganong isipan sa atin. So, meron pong preparation dapat tayong sinasagawa. Kaya, for example, kung tayo ay walang ganong preparation, maaari nga po na mangyari yun. For example, late na, parang konti na yung oras natin. So, merong talagang papasok sa ating isipan na madaliin. So, kaya't napakalaga din po ng preparation sa pagbabasa ng Biblia. Meron talaga tayong isa-set na oras sa pagbabasa ng Biblia. For example, sa umaga, 7 to 8, ito ay pagbabasa ko lang ng Biblia. Wala kang ibang gagawin. So, mga practical po yung suggestion, pero mahalaga po yun. Meron tayong isineset talaga na panahon, yun lang talaga para ating sineset aside na agad, ating sineseparate na agad para ating gawin, para hindi natin, kumbaga, maisip yung ibang bagay. So, mahalaga po yun. May preparation, may sineset talaga, goal, plano. Kaya po mahalaga na yung suggestion dito, minumungkahing paraan, merong plano sa pagbabasa. Ay, salamat. Okay na po. Si Ate Ses po. I thank you, Kuya Jem. Kuya Jem, ang question ko lang ay, yun nga po, as a family, ay yung sa family po namin, nandun actually yung struggle pa rin po, dun sa, yung consistency nung amin pong, yung amin pong devotion time, prayer time.
kasi nga po sa conflict of schedule. Pero as much as possible, biyaya ng Panginoon, ginagawan po namin ng paraan. Pero may mga pagkakataon po kasi parang nandun po yung challenge din na kung kailan ka magi-start or kung kailan mo, alam naman nila yung seta ng time kung kailan namin ginagawa yon. Pumapasok po yung para bang ng mga bata. Meron pala silang gagawin or may time na tsaka silang mag-aaway-away, tapos makakaramdam ka ng parang nakaka-discourage. Kasi gusto mong maano sa isip nila na dapat bigyan ng pagpapahalaga yung ganong oras. Kasi na nga lang yung time na kami para makapakinig nga po ng salita ng Panginoon. So, ano po bang may papayo nyo sa akin? Especially na madalas ako nagli-lead sa kanila. Ang ano po kasi doon ay, iniisip ko rin naman na hindi ito yung oras para sa nararamdaman ko. Pero, may pagkakataon po na parang ang nararamdaman ko, hindi nakakalugod din sa Panginoon na ako'y magpatuloy doon sa ituturo ko or yung pag-aaralan namin kung hindi naman tama yung puso ko. Kasi nga po, galit ako. So, ano po kayang magandang remedy or mas suggest nyo sa akin and kagaya din po ni Mot na nakakaalam na katuwang ko din naman po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Actually, yun po ay nasa context ng family worship or family devotion, family altar. So, pero sa context na rin po, yun ay sa poonang stages na babago pa lang natin sinesettle yung ating kumbaga family devotion or family altar, yun po yung kaya ating karaniwang challenges. Lalo na kung hindi pa sanay, lalo may mga bata hindi pa sanay sa ganong setup, talagang nandun yung challenges. Sa atin na nagsisimula at nangunguna, so kailangan magpakita tayo ng patience sa kanila. Pero ang kahalagahan doon, dapat ating kumbaga maging tayo, magkaroon ng patience sa kanila kasi babago pa lamang siya. Dapat ating ituloy pa rin yung ating sinasagawang family devotion, etc. Kasi as long as maging kasanayan nila yun, masanay sila, mapapansin natin na unti-unti na nasaya na yung kaya ng sarili, mababawasan. Sana mabawasan. So, hindi natin alam yung time. Merong mabilis agad, merong matagal. Pero, nandun dapat yung patience natin. So, yun dapat ating gawin. Sa paglipas ng panahon, kung sa ating siyang regular na ginagawa, mapapansin natin na magkakaroon talaga siya ng epekto. Mapawasan yung mga ganong mga challenges. Kaya, yun yung challenge. Maging, pagsikapan natin or pagtapatan, patuloy natin extend yung ating patience sa mga bata kasi hindi talaga sila sanay sa ganon. Mga bata ay makasalanan din. So, kailangan tayo maging mapagpasensya. Pero kung ating gagawin siya ng tuloy-tuloy, makipakita natin na talagang desdido yung family, desdido tayo. So, makakapata siya ng tuloy. Nandun lang dapat yung ating patience sa kanila. Sige po, Sanay David. Sabi ko mag-alarm kayo at ako'y aalis ng alauna at ako ngayon nagtitinda ngayon sa palengke. At aking dalawang apo ay nasa amin na. Doon sumalid sa isip ko na ay ako'y makakapagtinda na sa palengke at may kasama na ang aking si Pinong sa bahay. So ngayon ako. Pagka alauna, 3 times a week akong nauwi sa bayan at ako'y nagdadala ng kalakal. So, naalala ko ngayon yung mainit, paalala ko lang nga, yung mainit at saka malamala. Di ako nga ay nagiging malamala. Nasa isip ko lang, bakit pagka magtitinda sa palengke, gigising talaga ng alauna. Pero bakit pag sa Panginoon, hindi ko nagagawa yon na gumising ng alauna para siya ang maging prioridad. Sorry, Lord God. Paalaala ko lang. Yan, salamat po ang ibig. Totoo yun. Kasi yun ang katotohanan na the spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya dapat mas higit tayo nakisikap sa mga espiritual na bagay, lalo sa kaparaan ng biyaya ng pagbabasa ng Biblia. Talagang mas prone ho tayo na umayon sa ating makasalanang likas. Kaya dapat doble sikap tayo. Mas higit na ating palakasin yung ating espiritual na buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Father Mark, may tanong ka? Bro, anong view natin dun sa yung fasting, yung kunyari ay yung kunyari yung
oras mo ng pagkain, parang hindi mo ilalagak mo sa ano, ipapalit mo yung ano, yung pagbabasa ng Bible tsaka prayer time. Yung para totally mo ma-absorb yung salita ng Diyos, tsaka kung may mga dalangin ka na pinagpe-pray is totally mo mong malaman yung kalooban ng Panginoon. Anong view natin sa fasting? Ano yung ating Reform view sa fasting. ano ating view sa fasting? And actually, yung fasting, makikita natin yan sa Biblia, yung ginagawa ng mga mananampalataya noon kapag meron talagang issue na kailangan talagang ilapit sa Panginoong Diyos. And actually, yun yung dapat ating i-goal. Maganda yun, yung fasting, dapat atin siyang i-goal sa ating mga buhay din na dumating tayo doon sa maturidad na sa ating paglapit sa fasting tayo. Yung fasting po, hindi po yun yung ating karaniwang kaisipan na fasting di lang tayo kakain. Hindi po yun. Fasting, wala tayong ilalapat na physical sa ating buhay, sa ating katawan, upang mas sigit ng ating pagtuunan ng, kumbaga, pansin, oras yung ating ipagniig sa Diyos. Pagpapakita ng seryosong paglapit sa Diyos. So, yun po yung, kumbaga, lalim ng fasting na yon. So, magandang bagay siya kung tayo dumating sa punto ng ganon. Actually, hindi pa ako ganon. Yun yung ginogol ko din. Pero mahalaga yon sa ating buhay, yung fasting. Yun yung kumbaga talagang malalim na paglapit sa Diyos na masigit nating inaasam yung paglapit sa Kanya. Kaya naroon na iniiwas natin yung kumbaga anumang material or physical na pagkain o inumin sa ating buhay. Pero yun naman po ay hindi rin po yung basta-basta. Kailangan din natin ng kahandaan. Baka mamaya tayo mag-fasting ay depende rin po siya sa ating kalusugan. So kung meron tayong kapasidad na gawin, pwede naman, pero wag bibiglain. So yun po yung paalala sa atin. Pero okay po yun. Yun ay kumbaga sinasagawa yun ng mga unang mga mananampalataya at dapat hanggang ngayon ay ating sinasagawa. Yan, meron pa pong hahabol? Siguro last question kung meron pa. Kung wala na po ay tayo magtatapos na. Meron po? Sige, si tatay. Dahil yung ginagawa kapag may balakid. Yung halimbawa, nagbigay ka ng isang oras ng pagbabasa, di ba lagi pong may mga balakid, kumbaga halimbawa, may tumatawag o anak, nasa kasalukuyan ka ng pagbabasa. So, di mawawala yung concentrate, di ba? Ano po ba ang ginagawa nyo? Pagka may mga balakid. Sorry po, hindi ko po masyadong... Yung, halimbawa, nagbabasa kayo. Di ba yung may mga balakid na hindi man natin inaasahan? Kumbaga, nagbabasa ka ng Bible sa time na iyong ibinigay na oras. So, naandun po yung mga balakid na may tatawag sa iyo, may sisigaw sa iyo. Ano po ba ang madalas niyong ginagawa pagka may mga balakid na ganon? Yan. Sige po. Actually, pwede po yung i-relate doon sa question kaya ni Nanay Puling, yung pagka nanalangin, pumapasok yung kaisipan na lapit na, tapusin na, madali na kasi merong bubukas ng tindahan. Pwede po natin i-relate yun. For example, babasa tayo and then merong mga balakid, may biglang aabala sa atin. Kahit napakahalaga po ng preparation. Practical na payo, maglaan tayo or maghanap tayo ng oras na kung saan makapag-focus tayo. For example, dun sa oras na hindi pa sila gising or oras na or lugar na tayo lamang, wala tayong mga sa atin. So, yun po yung kahalagaan ng preparation. Para iseset talaga natin yung oras, yung lugar, o pagkakataon, para makapag-focus tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So, yun po yung, kumbaga, kahalagahan kapag may kahandaan. So, kung atin nakikita sa oras nating isinet, ay kumbaga parang hindi ko magawang magbasa ng tuloy-tuloy kasi merong mga nai-istorbo or naging hadlang. So, siguro pwede tayo mag-adjust. Tayo ng oras or lugar na pwede natin yung ituloy-tuloy or para ating mabasa ang salita ng Diyos. So, yun po yung preparation. Yan, meron pa po. Tayo na po.
tayo na po siguro. Kung meron pang tanong, ay pwede nyo pong i-approach mamaya. So, tayo po pagkatapos na sa ating pong Sunday School at palangin po yung ating pagkain. Tayo po manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa iyong mga salita na inyong binigay sa amin na kung saan ay napakahalaga sa amin buhay bilang mga mananampalataya. Nawa Panginoon, makita po namin ang importansya nito at talaga sa buhay namin upang patuloy kaming maging kawangis po ninyo, patuloy na makatalikod sa kasalanan, patuloy na napagdiig sa iyo, O Diyos. Bigyan niyo po kami ng biyaya upang maisagawa po ito. Magkaroon kami ng regular na pagbabasa, pag-memorya ng iyong salita upang sa gayon ay magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Lagi ka namin malugod sa aming buhay, O Diyos. Kaya naman, tulungan niyo po kami sa aming pong pag-asagawa ng kaparaanan ito ng biyaya. Ganyan Panginoon, papasalamat po kami hindi lamang sa mga espiritual na biyaya na inyong kaloob sa amin, kundi sa mga pagkapala para po naman po sa aming physical na katawan, sa mga pagkain na aming pong pagkasasaluhan, sa aming pong lunch fellowship. Nawa, O Diyos, ay basabasan niyo po ito at nawa maging kalakasan po ng aming pong lupang katawan upang nabigyan patuloy kami ng lakas at maging handa patuloy sa mga susunod pa po naming mga gawain ngayong araw po ninyo, O Diyos. Kaya't muli sa iyo po lamang namin tinataas, diadalangin, na may pagpupulot pa salamat ang mga bagay na ito sa pangalan ng inyong anak ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, sige po, tapos na